Hindi kailanman inakala ni Maya na sa edad na 25 ay haharap siya sa isang buhay na hindi niya pinlano. Sa maliit na komunidad kung saan siya lumaki, simple lang ang mga pangarap niya. Magkaroon ng maayos na trabaho, makatulong sa pamilya, at balang araw ay bumuo ng sariling pamilya kasama ang taong mahal niya. Ang taong iyon ay si Brian. Magkakilala sila mula pa noong kolehiyo. Si Brian ay galing sa isang pamilyang may kaya sa buhay. May negosyo ang mga magulang nito at kilala ang kanilang apelyido sa kanilang bayan. Samantalang si Maya ay anak lamang ng isang tindera sa palengke at isang tricycle driver na matagal nang yumao. Magkaiba man ang mundo nila, hindi yun naging hadlang sa pag-iibigan nila. Sa loob ng 3 taon, naniwala si Maya na sapat ang pagmamahal para lampasan ang lahat ng pagkakaiba. Madalas siyang ihatid ni Brian pa uwi, at sa bawat paghawak nito sa kanyang kamay, ay parang may katiyakan na hindi siya iiwanan. Hanggang sa dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang gabi, nanginginig ang kamay ni Maya habang hawak ang pregnancy test. Nakakabili lamang niya sa butika. Ilang minuto siyang nakatitig dito. Halos hindi makahinga. May 2 guhit. Sa madaling salita, buntis siya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Ngunit ang unang pumasok sa isip niya ay walang iba kung hindi si Brian. Sigurado siyang matatakot rin ito. Ngunit naniniwala siyang harapin nila iyon ng magkasama. Kinabukasan, nagkita sila sa isang maliit na karinderya. Tahimik si Brian habang nakikinig sa kanya. "Brian, buntis ako," mahina niyang sabi. Para bang tumigil ang mundo sa pagitan nila. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Kita ni Maya ang gulat sa mukha nito, pati na rin ang takot. "Ano? Sigurado ko ba?" tanong nito. Tumango si Maya. Akala niya iyayakapin siya nito. Akala niya ay sasabihin nitong kakayanin nila. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Pagkaraan ng ilang araw, pinatawag si Brian ng kanyang pamilya. Nalaman ng mga magulang nito ang patungkol sa pagbubuntis ni Maya. At hindi nila iyon tinanggap. Para sa kanila, hindi karapat-dapat si Maya sa kanilang anak. Isang simpleng babae lamang siya na walang kayang ibigay kay Brian kung hindi problema at kahihiyan. Makalipas ang 1 linggo, nagkita silang muli. Sa pagkakataong iyon, hindi na pareho ang mga mata ni Brian. May bigat na hindi may paliwanag. "Maya, mahal kita," sabi nito. Ngunit may kakaiba sa paraan ng pagsasalita niya. "Pero hindi ko kayang kalabanin ang pamilya ko." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ni Maya. Hindi siya kaagad nakapagsalita. "Anong ibig mong sabihin?" Halos pabulong niyang tanong. Ibinaba ni Brian ang tingin. "Hindi pa ako handa. At ayaw ng pamilya ko sa sitwasyong ito." Unti-unting gumuho ang mundo ni Maya. Hindi siya nagmakaawa. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagtanong pa. Tahimik lamang siyang tumayo. Habang naglalakad papalayo, ramdam niyang may tumutulo sa kanyang mga mata. Ngunit hindi siya lumingon. Sa loob ng kanyang sinapupunan, ay may batang walang kamalay-malay sa nangyari. At sa araw na yon, unang beses niyang naintindihan ng isang katotohanang mahirap tanggapin. Minsan, ang taong inaakala mong magiging kasama mo sa habang buhay ay siya ring unang mawawala kapag nagsimula ng maging mahirap ang buhay. Lumipas ang mga buwan na parang isang mahabang gabi para kay Maya. Ang pagbubuntis na dapat sana'y puno ng pag-asa ay naging panahon ng matinding pagsubok. Maraming beses siyang nagising sa kalagitnaan ng gabi, hindi dahil sa sakit ng katawan, kung hindi dahil sa bigat ng iniisip. Wala na si Brian. Hindi na ito nagparamdam matapos ang huli nilang pag-uusap.
Wala nang tawag. Wala nang mensahe. Para bang bigla na lamang siyang naglaho sa buhay ni Maya. Sa una, umaasa pa siya. Tuwing maririnig niya ang tunog ng cellphone o may kumakatok sa kanilang pinto, may maliit na bahagi sa kanya na umaasang si Brian iyon. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, unti-unti niyang tinanggap ang katotohanan. Mag-isa na lang siya. Ang tanging kasama niya ay ang batang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Sa kabila ng lahat, hindi siya pinabayaan ng kanyang ina. Kahit maliit lamang ang kinikita nito sa pagtitinda sa palengke, ginawa nito ang lahat upang matulungan siya. "Anak," madalas sabihin ng kanyang ina, "hindi kasalanan ng bata ang nangyari ha. Siya ang magiging dahilan kung bakit lalaban ka." Paulit-ulit na tumatatak sa isip ni Maya ang mga salitang iyon. Dumating ang araw ng kanyang panganganak sa isang pampublikong ospital. Mahaba at masakit ang mga oras na lumipas sa loob ng delivery room. Wala siyang hawak na kamay kung hindi ang sarili niyang lakas ng loob. At nang marinig niya ang unang iyak ng sanggol, parang biglang nagbago ang mundo. Isang maliit na batang lalaki ang inilagay sa kanyang mga braso. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Mahina siyang umiti kahit pagod na pagod. "TJ," bulong niya. Iyon ang pangalang pinili niya. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, may naramdaman siyang kakaibang lakas, para bang may dahilan na ulit siyang bumangon sa araw-araw. Ngunit hindi naging madali ang buhay matapos iyon. Ang bawat araw ay isang pakikipaglaban. Habang sanggol pa si TJ, kailangan niyang maghanap ng paraan para kumita. Minsan tumutulong siya sa kanyang ina sa palengke. Minsan naman ay gumagawa sila ng kakanin at naglalakaw sa komunidad. Bitbit niya si TJ sa kanyang balikat. O minsan ay inilalagay sa lumang stroller habang naglalakad sa mga eskinita. May mga taong naaawa sa kanila. May mga taong mapanghusga. May ilan ding pabulong na nagsasabing, "Yan yung iniwan ng boyfriend." Sa bawat naririnig niyang ganoong mga salita, parang may maliit na sugat na muling nabubuksan sa kanyang dibdib. Ngunit natutunan niyang huwag pansinin ang mga iyon. Mas mahalaga ang batang naghihintay sa kanya tuwing uuwi siya. Lumipas ang ilang taon, unti-unting lumaki si TJ. Isang batang masiyahin, mausisa at puno ng enerhiya. Madalas siyang tanungin ng bata, "Mami, nasan po si Daddy?" Sa tuwing maririnig ni Maya ang tanong na yon, parang kumikirot ang kanyang puso. Ngunit pilit siyang umingiti. "Sa malayo nagtatrabaho ang daddy mo, anak," malumanay niyang sagot. Hindi pa handa si Maya na sabihin ang buong katotohanan. Isang gabi, habang natutulog si TJ sa tabi niya, tahimik siyang nakatingin sa kisame ng kanilang maliit na kwarto. Napagtanto niya na hindi maaaring manatili sa ganoong buhay habang buhay. Hindi sapat na mabuhay lamang araw-araw. Kailangan niyang baguhin ang kinabukasan nila. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may isang ideya na muling sumilay sa kanyang isip. Isang pangarap na matagal na niyang isinantabi. Ito ay ang bumalik sa pag-aaral. Ang ideya ng muling pag-aaral ay unang pumasok sa isip ni Maya isang gabi, habang tahimik niyang pinagmamasdan ang mahimbing na tulog ni TJ. 6 na taong gulang na ang anak niya noon. Makulit, masigla, at puno ng mga tanong patungkol sa mundo. Habang nakatingin siya sa maliit na mukha ng bata, napaisip siya sa hinaharap nito. Ayaw niyang lumaki si TJ na nakikita siyang palaging pagod. Palaging nag-aalala kung saan kukuha ng pera kinabukasan. Gusto niyang magkaroon nito ng mas magandang buhay. Ngunit alam niyang hindi yun mangyayari kung mananatili siya sa parehong sitwasyon. Kinabukasan, habang naghahatid siya ng kakanin sa isang maliit na tindahan sa barangay, may napansin siyang poster na nakapaskil sa dingding ng barangay hall. Scholarship program para sa mga working mothers at out-of-school youth. Napatigil siya. Ilang segundo siyang nakatitig sa papel na yon. Para bang may kung anong kumakabog sa dibdib niya. Matagal na niyang pangarap ang maging isang nurse. Noong bata pa siya,
Madalas niyang sabihin sa kanyang ina na gusto niyang magtrabaho sa ospital, gamutin ang mga may sakit at tumulong sa mga taong nangangailangan. Ngunit naputol ang pangarap na yon nang siya ay mabuntis. Ngayon, 6 na taon na ang lumipas. Pwede pa kaya? Mahina niyang tanong sa kanyang sarili. Buong araw siyang nag-isip patungkol doon. Nang gabing iyon, habang kumakain sila ni TJ ng simpleng hapunan, napatingin siya sa kanyang anak. Anak? Sabi niya. Bakit po, Mami? Masiglang tanong ni TJ. Anong gusto mong maging paglaki mo? Nag-isip sandali ang bata bago sumagot. Gusto ko pong maging doktor. Para pag may sakit kayo, gagamutin ko po kayo. Napangiti si Maya. Sa simpleng sagot na yon, parang may biglang nagbukas na pinto sa kanyang puso. Kinabukasan, bumalik siya sa barangay hall. Kinakabahan siyang lumapit sa mesa kung saan may taong nag-aasikaso ng scholarship applications. Mag-a-apply po sana ako, sabi niya. Pinagmasdan siya ng babaeng nasa mesa bago ngumiti. Para sa programang nursing? Tumango si Maya. Opo. Pinunan niya ang mahalagang forms. Sinagutan ang mga tanong patungkol sa kanyang buhay at ipinaliwanag kung bakit gusto niyang bumalik sa pag-aaral. Hindi niya alam kung matatanggap siya. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang may ginawa siyang hakbang para sa sarili niyang kinabukasan. Lumipas ang ilang linggo. Halos makalimutan na niya ang applications ng isang hapon ay may tumawag sa kanyang cellphone. Hello? Si Maya ba ito? Opo, ako po ito. Ito po ay mula sa Scholarship Committee. Gusto lang po naming ipaalam na natanggap po kayo sa program. Hindi ka agad nakapagsalita si Maya. Parang tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Talaga po? Halos pabulong niyang tanong. Opo, nakapasa po kayo. Kailangan niyo lang pong pumunta rito sa orientation sa susunod na linggo. Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa lumang silya sa kanilang maliit na bahay. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang luha. Hindi yan luha ng sakit, kung hindi luha ng pag-asa. Nang gabing iyon, niyakap niya si TJ ng mahigpit. Anak, sabi niya habang nakangiti. Bakit po, Ma? Mag-aaral ulit si Mami? Napangiti rin ng bata. Talaga po? Ang galing naman po ni Mami. Hindi alam ni TJ kung gaano kahirap ang landas na tatahakin nila. Hindi niya alam ang mga gabing kulang sa tulog, ang pagod sa pag-aaral habang nagtatrabaho, at ang mga taong nagsasabing imposible ang ginagawa niya. Ngunit sa puso ni Maya, malinaw ang isang bagay. Hindi niya ginagawa ito para patunayan ang sarili sa mga taong nanghusga sa kanya. Ginagawa niya ito para sa kanilang dalawa, at sa pagkakataong ito, handa siyang ipaglaban ang pangarap na minsan nang nawala sa kanya. Hindi naging madali ang bagong yugto ng buhay ni Maya. Ang unang araw niya sa paaralan ay puno ng kaba. Halos lahat ng kaklase niya ay mas bata sa kanya. Mga bagong graduate sa senior high school na puno ng enerhiya at walang iniisip kung hindi ang kanilang mga assignments at exam. Samantalang si Maya ay may ibang mundong inuuwian araw-araw. May anak siyang kailangang alagaan. May mga bayaring kailangang isipin at may mga gabing kailangan niyang magpuyat upang matapos ang mga aralin. Pagkatapos niyang patulugin si TJ. Sa umaga, pumapasok siya sa klase. Sa hapon naman, tumutulong pa rin siya sa kanyang ina sa maliit nilang hanap buhay. At sa gabi, nag-aaral siya habang tahimik na natutulog ang kanyang anak sa tabi niya. Maraming beses na gusto na niyang sumuko. May mga pagkakataong inaabot siya ng madaling araw sa pagbabasa ng mga libro patungkol sa anatomy at patient care. May mga gabing sumasakit ang kanyang ulo sa pagod. Isang beses, habang nasa library siya ng paaralan, hindi niya napigilan ng mapahawak sa kanyang noo. Pakiramdam niya ay hindi niya nakaya. Okay ka lang ba? Tanong ng isa niyang kaklase. Napatingin siya rito at pilit nang umiti. Oo, medyo pagod lang. Ngunit sa totoo lang,
Higit pa sa pagod ang nararamdaman niya. Minsan, hindi ang hirap ng pag-aaral ang pinakamabigat dalhin, kung hindi ang mga alaala. May mga gabing biglang bumabalik sa isip niya si Brian. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya noon, ang mga pangakong sinabi nito, at ang araw na pinili nitong talikuran siya. Isang gabi habang naglalakad siya pauwi mula sa paaralan, may narinig siyang dalawang babae na nag-uusap sa waiting shed. Kilala mo ba si Brian? Yung anak ng may-ari ng construction company? Oh, bakit? May asawa na daw yun? Anak ng isang negosyante rin? Parang may malamig na hangin na dumaan sa dibdib ni Maya. Hindi niya sinasadyang marinig iyon. Ngunit sapat na yon upang magbalik ang mga alaala. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi na rin siya nag-usisa. Tahimik siyang nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti niyang natutunan na hindi lahat ng sugat ay kailangang balikan. May mga bagay na mas mabuting iwan sa nakaraan. Nang gabing iyon, nadatnan niya sa TJ na gumuguhit sa lumang notebook. Mami! Masayang sigaw ng bata nang makita siya. Lumapit siya at tumupo sa tabi nito. Anong ginagawa mo, anak? Tanong niya. Ipinakita ni TJ ang kanyang drawing. Dalawang tao ang nakaguhit. Isang maliit na bata at isang babaeng may suot na parang uniforme. Tayo po yan, sabi ng bata. Talaga? Ay anong ginagawa ni Mami dyan? Si Mami po ay nurse, sagot ni TJ na parang sigurado sa sinasabi. Napatitig si Maya sa drawing. Sa simpleng guhit ng bata, parang nakita niya ang sarili niyang kinabukasan. Hindi ang babaeng iniwan noon, kung hindi ang babaeng lumaban. Hinaplos niya ang buhok ni TJ. Anak, sabi niya. Bakit po, Mami? Gagawin ni Mami ang lahat para matupad yan, ha? Hindi niya kayang baguhin ang nangyari sa nakaraan. Hindi niya kayang ibalik ang mga taon na nasaktan siya. Ngunit may isang bagay na kaya niyang gawin. Ang siguraduhin na ang hinaharap nila ni TJ ay hindi na kailanman magiging tulad ng nakaraan. Ang mga taon ng pag-aaral ni Maya ay parang isang mahabang laban na hindi niya namamalayan na unti-unti niya nang napapanalunan. Hindi madali ang bawat araw. Ngunit sa bawat semestreng natatapos, mas lalo siyang nagiging matatag. Unti-unting nasanay ang kanyang katawan sa puyat at pagod. Natutunan niyang hatiin ang oras. Sa pag-aaral sa umaga, pagtulong sa hanap buhay sa hapon, at pag-aalaga kay TJ sa gabi. Habang lumalaki ang bata, mas lalo itong nagiging dahilan ng kanyang pagpupursige. Tuwing may exam siya, si TJ pa ang nagiging taga-cheer niya. Mami, galingan niyo po ha? Madalas sabihin ng bata habang iniaabot sa kanya ang baga. Minsan, tumatawa na lang si Maya. Hindi alam ng anak niya kung gaano kalaki ang tulong ng simpleng mga salitang iyon. Lumipas ang 4 na taon. Sa wakas dumating ang araw na matagal na niyang hinihintay. Araw ng kanilang graduation. Nakasuot siya ng puting uniforme ng nursing student. At may nakapaskil na maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya mapigilang isipin ang lahat ng pinagdaanan niya. Ang mga gabing kulang sa tulog, ang mga araw na gusto na niyang sumuko, at ang mga sandaling halos mawalan siya ng pag-asa. Ngunit naroon siya ngayon, nasa dulo ng laban. Sa gitna ng maraming tao sa auditorium, nakita niya ang dalawang pamilyar na muka. Ito ay ang kanyang ina at ang kanyang anak na si TJ. Mas matangkad na ito kaysa dati. Masiglang kumakaway ang bata habang sumisigaw. Mami! Napangiti si Maya habang pinipigilan ng luha. Nang tawagin ang kanyang pangalan sa entablado, pakiramdam niya ay bumalik sa kanya ang lahat ng sakripisyo na kanyang ginawa. Maya Santos, Bachelor of Science in Nursing. Malakas ang palakpakan habang naglalakad siya papunta sa entablado. Sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kung ano ang sinabi ng ibang tao patungkol sa kanya noon. Hindi na mahalaga kung sino ang iniwan siya. Ang mahalaga ay ang katotohanang hindi siya sumuko.
Pagkatapos ng graduation, hindi rin nagtagal bago siya nakahanap ng trabaho. Isang ospital sa Maynila ang tumanggap sa kanya bilang staff nurse. Hindi man iyon agad malaki ang sweldo, pero sapat na yun upang mabigyan niya ng mas maayos na buhay sa TJ. Lumipat sila sa maliit ngunit mas maayos na apartment, malapit sa kanyang trabaho. Unti-unting nagbago ang kanilang buhay. May mga gabi pa rin na pagod siyang umuwi mula sa duty. Ngunit sa tuwing bubuksan niya ang pinto at makikita sa TJ na naghihintay sa kanya, nawawala ang kanyang pagod. "Mami, kumain na po kayo?" tanong ng bata. "Hindi pa, anak," sagot niya habang umingiti. "May tinira po akong pagkain para sa inyo." Sa mga simpleng sandaling iyon, napagtanto ni Maya kung gaano nakalayo ang narating nila. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa dilim matapos iwan ng taong mahal niya. Isa na siyang nurse, isang ina, isang babaeng tumayo muli matapos na madapa. At kahit hindi niya alam, malapit nang magtagpo muli ang landas nila ng isang taong minsan nang naging pinakamahalaga sa kanyang buhay. Sa isang lungsod na kasing laki ng Maynila, minsan ay may mga pagkakataong hindi mo inaasahang mangyayari. At ang muling pagkikita nila ay darating sa paraang hindi niya kailanman naisip. Isa na namang mahabang araw ang lumipas sa ospital ng Maynila. Sanay na si Maya sa pagod ng kanyang trabaho. Sa emergency room, bawat minuto ay mahalaga sa kanya. May mga pasyenteng kailangang bantayan. May mga pamilya na nag-aalala. At may mga desisyong kailangang gawin ng mabilis. Sa loob ng isang taon na pagtatrabaho, natutunan na niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Hindi siya maaaring panghinaan ng loob sa harap ng mga pasyente. Ngunit may mga pagkakataong kahit gaano siya katatag, may mga bagay na bigla na lamang babalik mula sa nakaraan. Isang gabi ng kanyang duty, may dinalang batang pasyente sa emergency room. "High fever, atira puminga," sabi ng isang nurse habang inilalagay ang bata sa stretcher. Mabilis na kumilos si Maya upang tumulong. Lumapit siya upang tingnan ng bata. 6 na taong gulang ito. Maputla ang mukha nito at halatang nanghina. "Huwag kang mag-alala, iyo ha. Tutulungan ka namin," malumanay niyang sabi sa bata. Habang kinukuha niya ang chart, may narinig siyang pamilyar na boses mula sa likod. "Doc, nurse, pakiusap. Tulungan niyo po ang anak ko." Napatigil ang nurse na si Maya. May kakaibang pakiramdam na dumaan sa dibdib niya. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa sandaling iyon, parang bumalik ang lahat ng alaala mula sa ilang taon nang nakalipas. Nakatayo sa harap niya si Brian. Halos hindi siya makapaniwala. Bahagyang nagbago ang itsura nito. Mas seryoso ang muka. May kaunting pagod sa mga mata. Ngunit walang duda, si Brian iyon. Napatingin ito sa kanya. Sa unang sandali, tila hindi rin ito makapagsalita. Para bang pareho silang hindi sigurado kung totoo ang nakikita nila. "Maya?" mahina nitong sabi. Ngunit mabilis niyang ibinalik ang atensyon sa trabaho. Hindi ito ang oras para sa mga alaala. "Sir, kailangan muna naming i-check ang anak ninyo." Mahinaon niyang sagot na parang wala siyang personal na koneksyon sa lalaki. Ilang sandali, tahimik lamang si Brian habang pinagmamasdan siya. Hindi niya inaasahan na makikita niyang muli si Maya at sa ganitong paraan pa. Hindi rin niya inaasahan na ang babaeng minsan niyang iniwan ay nakatayo ngayon sa harapan niya bilang isang nurse. Habang ginagawa ni Maya ang kanyang trabaho, kinukuha ang vital signs ng bata, naasikaso ang gamot at kinakausap ang doktor. Pilit niyang kinokontrol ang kanyang sarili. Hindi niya maaaring hayaang makita ng ibang gulo sa kanyang damdamin. Para sa kanya, isa lamang itong pasyente, isang batang nangangailangan ng tulong. Ngunit habang nakaupo si Brian sa labas ng room, hindi nito maiwasang tumingin sa kanya paminsan-minsan. May mga tanong sa kanyang isipan. Paano siya napunta rito? Hindi pa alam ni Brian na sa bayang ding ito, may isang batang lalaki rin na naghihintay sa isang ama na hindi niya kailanman nakilala. At sa loob ng ospital na yon sa Maynila,
Nagsimulang muling magtagpo ang dalawang landas na minsan nang naghiwalay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na pareho ang mga taong nagkaharap. 3 araw na natili sa ospital ang anak ni Brian. Sa mga araw na yon, ilang beses silang nagkaharap ni Maya. Ngunit sa bawat pagkakataon, nanatili siyang propesyonal. Walang bakas ng emosyon sa kanyang mukha habang ginagawa niya ang kanyang trabaho bilang nurse. Para sa kanya, ang batang pasyente ang pinakamahalaga. Unti-unti namang bumuti ang kalagayan ng bata matapos mabigyan ng tamang gamot at pag-aalaga. Sa 3 araw, mas nakapagsasalita na ito at nakakain ng maayos. Habang inaayos ni Maya ang chart ng bata isang hapon, naramdaman niyang may nakatayo sa likod niya. Paglingon niya, naroon si Brian. Tahimik itong nakatingin sa kanya. "Salamat ha," sabi nito. "Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko." Tumango lang si Maya. "Trabaho ko yun, sir." Maikli niyang sagot. Ngunit hindi umalis si Brian. Para bang may gusto pa itong sabihin. "Maya, pwede ba tayo mag-usap?" Maingat nitong tanong. Ilang segundo siyang hindi sumagot. Sa wakas, dahan-dahan siyang tumango. Lumabas sila sa maliit na waiting area ng ospital. Tahimik ang paligid dahil gabi na at kakaunti na lamang ang mga tao. Matagal bago nagsalita si Brian. "Hindi ko inaasahan na makikita kitang muli," sabi nito. Tahimik lang si Maya. "Tungkol sa nangyari nun, gusto kong sabihin na pinagsisisihan ko yun." Napatingin siya rito. "Kamusta na siya?" Tanong ng lalaki. Tinutukoy ang kanilang anak na si TJ. Hindi kaagad sumagot si Maya. Iniisip niya kung magkukwento siya patungkol sa kanilang anak. Napatingin si Brian sa kanya. "Malaki na ang anak natin, di ba?" Tanong ng lalaki. Tumango siya ng bahagya. Hindi nakapagsalita si Brian. Parang napako ito sa kinatatayuan. Lumipas ang ilang sandaling katahimikan. "Nasaan siya ngayon?" Mahina nitong tanong. "Nasa bahay. Nag-iintay sa akin tuwing gabi." Napapikit si Brian. Parang biglang bumigat ang hangin sa pagitan nila. "Maya, kung pwede lang sana akong bumalik sa nakaraan." "Hindi na kailangan," putol niya. Wala nang galit sa kanyang boses. Wala ring hinanakit. Pagod na siya sa pagdadala ng mga yon sa loob ng maraming taon. "Brian," sabi niya habang diretso itong tinitignan. "Hindi ko kailangan ng taong iniwan ako para maging buo ang buhay ko." Tahimik itong nakinig. "Tignan mo ako ngayon," dugtong niya. "May anak ako, may trabaho, may buhay na pinaghirapan kong buuin." At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ni Maya na tuluyan niya nang nailagay sa tamang lugar ang nakaraan. Hindi na ito sugat. Isa na lamang itong bahagi ng kanyang kwento. "Salamat," sabi ni Brian matapos ang ilang sandali. "Dahil pinalaki mo siya ng maayos." Hindi na siya sumagot pa. Sa halip, tumalikod siya at naglakad pabalik sa loob ng ospital. May naghihintay sa kanya sa bahay. Isang batang lalaki na ang buong mundo ay umiikot sa kanya. At sa pagkakataong ito, alam na ni Maya ang isang bagay na dati niyang kinatatakutan. Hindi kailangang maging perpekto ang nakaraan upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Lumipas ang ilang taon matapos ang muling pagkikita ni Maya at Brian sa ospital. Ngayon ay binata na si TJ at mas masigla kaysa dati. Tuwing umaga, sama-sama silang bumabangon at nag-aagahan sa maliit ngunit mas maayos na apartment sa Maynila. Bagaman simple ang buhay, ramdam ang saya at katatagan sa bawat araw. Si Maya ngayon ay isang respetadong nurse. Kilala hindi lamang sa ospital, kung hindi pati na rin sa komunidad bilang isang babaeng nagtagumpay sa kabila ng hirap. Madalas siyang tanungin ng mga batang ina at pati na rin ng mga kababaihan na nawawalan ng pag-asa kung papaano niyang napagtagumpayan ang lahat. Sa bawat sagot niya, palaging kasama ang mensahe ng pag-asa. "Hindi hadlang ang nakaraan para umusad sa buhay. Ang mahalaga ay ang ipinaglaban mo para sa sarili mo at para sa mga mahal mo." Si TJ,
Lumaki ng may pagmamahal at respeto sa kanyang ina. At sa bawat pagkakataon, ay pinagmamalaki niyang anak siya ng isang matapang na babae. Napapansin ng iba ang kanyang kalakasan at kabaitan. Katangian na malinaw na hinubog ng halimbawa ni Maya. Samantalang si Brian, kahit nagbago at nagsisi sa nakaraan, ay nanatiling isang paalala sa kanya ng hirap at aral ng kanyang naranasan. Hindi na niya kailangan ng dating nobyo upang maging buo. Sa halip, natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi na nakukuha sa pagmamahal ng ibang tao, kung hindi sa sariling lakas, determinasyon at sakripisyo. Isang hapon habang si TJ ay nasa maliit na sala, pinagmamasdan siya ni Maya. Napangiti siya sa munting binata na ngayon ay may sariling pangarap at pananaw sa buhay. Napaisip siya na sa kabila ng lahat ng sakit, pagtataksil at hirap na kanyang naranasan, natutunan niyang bumangon at lumaban. Hindi lamang para sa sarili, kung hindi para sa anak na nagbibigay ng kulay sa bawat araw. Sa paglalakad niya pauwi mula sa ospital, minsan napansin niyang may lumapit sa kanya. Isang pasyenteng dati niyang inalagaan. Nagpasalamat ito sa dedikasyon ni Maya. Sa simpleng pagkilos at salita, muli niyang naalala ang dahilan kung bakit niya pinili ang landas na ito. Ang pagmamahal at serbisyo sa kapwa. Sa wakas, natutunan ni Maya ang pinakamahalagang aral. Ang buhay ay hindi palaging patas, ngunit sa sipag at tamang desisyon, ang bukas ay laging may pag-asa. Habang nakatingin siya sa sunset sa Maynila, hawak niya si TJ sa kamay at ramdam niya sa puso ang katahimikan at kasiyahang dulot ng tagumpay na hindi lamang nasusukat sa pera o posisyon, kung hindi sa tapang at pagmamahal na kayang ipagkaloob sa sarili at pati na rin sa anak. At sa gitna ng malaking lungsod na puno ng ingay at abalang mga tao, natutunan ni Maya na minsan ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa loob, sa puso ng isang ina na hindi kailanman sumuko. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.